So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, ito, meron akong ipapakitang picture sa inyo, mga minamahal. O, kita nyo naman ata yan, no? Nakikita nyo yung muka ni Senator Mig Zubiri. Nakikita ninyo, actually, mamaya ipapanood ko sa inyo yung video. Mukhang nagpipigil na lang. Nagpipigil na lang itong si Mig Zubiri na hindi matawa dito nga po sa paghihimutok ni Senator Rodante Marcoleta. Ganito kasi, alam nyo naman 'di ba na umalma itong si Marcoleta, mga minamahal, sa pagbanggit ni Vice Ganda sa pangalan niya sa concert. Ganito yung nangyari. 'Di ba? Alam naman ninyo na sabi ni Vice Ganda, tingnan nyo yung mukha ni Marcoleta. Tingnan daw ninyo kung matatawa kayo. Yun lang naman yung sinabi niya. Hindi naman offensive yun Di ba nagtatanong na naman, tingnan nyo nga yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Eh, ang problema kasi, mga minamahal, yung crowd tumawa. So, meaning, baka nga nakakatawa yung mukha ni Marcoleta. Eh, kahit nga din naman ako, matatawa din ako sa mukha ni Marcoleta. Dahil pag nakikita ko yung mukha ni Marcoleta, naaalala ko yung 2,000 bill sa kuryente. So, may mga diba? May mga pagkakataon na tayo na pag naalala natin yung tao, matatawa talaga tayo. O, for example, pag nakikita ko ng kapatid ko, natatawa siya sa akin. Bakit siya natatawa? Kasi nakita niya nga akong nadulas, diba? So, may mga times talaga na naalala ka ng mga tao sa nakakatawang dahilan. So, wala naman natang masama na tumawa yung crowd. Eh, ang problema, mas lalo siyang nasaktan, mga minamahal. Dito nga po, kay Grace po. Natawa kasi si Grace po sa biro ni Vice Ganda. Nandun kasi si Grace po, mga minamahal, habang ginaganap yung concert. Siguro doon napikon doon napikon itong si Senator Rodante Marcoleta. So ngayon, sige, panoorin din natin yung video kung saan mukhang nagpipigil na lang. Yun, tingnan niyo yung mukha ni Zubiri. Nagpipigil na lang, mga minamahal. Pero parang feeling ko gusto niya nang tumawa. Sige, panoorin natin yung paghihimutok ni Senator Rodante Marcoleta. Wait lang, lagyan natin ng boses. Wala palang boses. Sorry. Napakawalang iya nung tao na yun, Mr. Chair. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Tingnan niyo si Zubiri. Sino yung official owner? Sino yung beneficial owner? Sino yung gaming system administrator? Ano yung mga games? Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang. Yung mukha ni Zubiri, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niyo yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Tingnan niyo yung mukha ni Zubiri na nagpipigil. Tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang iya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patusin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po Gumagamit po sila ng ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, alam ko po malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin total ban. Alright. Yan na personal na. Eh, yan naman talaga yung trabaho ng komedyante, di ba? Ang magpatawa. So, there's nothing wrong with that. Ang may mali, ikaw. Di ba kasi napikon ka? Eh, bakit na? Dating Senator Grace, ba't ka naman kasi tumawa? Kung hindi ka tumawa, hindi matitrigger sana si Rodante Marcoleta. Tumawa ka kasi. Dapat di ka na lang tumawa. Di sana,
Hindi napikon. 'Di ba? Si Rodante Marcoleta, ano ba naman kayo? Wag kayo. Bawal pala yung ano no, yung tumawa sa panandaliang paglimot sana ng problema, no. Kaya nga pumundo yung mga tao doon para malimutan yung problema. Karamihan naman sa mga komedyante, 'di ba, ginagamit yung pangalan sa pagpapatawa, yung lait-laitan, yung dating version ng pagpapatawa. O, tingnan nyo nga, diba dati nakinig ko nga sa dating si Chocolate. Tingnan nyo si Chocolate, yung mukha niya parang buhol. Diba yung mga ganong biro? Pero mas okay na yun eh. Wala nga binanggit sa yung nakaka-offend eh. Sabi lang sa'yo, tingnan nyo si Marcoleta, nakakatawa, kung nakakatawa. Wala namang insult or offensive dun, diba? Sadyang pikon ka lang. Pag si Digong nag-joke na about sa Panginoon, minura yung simbahan, okay lang. Nag-joke sa rape, okay lang. Pero pag nag-joke sa darling, hold my hands, nothing beats a jet ski holiday, bawal? Ay, kakaibib naman kayo. Bakit mga balat ganyan yan si Rodante Marcoleta? Alam nyo, naalala nyo ako nung December, nagtanong lang naman ako. Sabi ko, mga minamahal, bakit magkatabi yung billboard ni Rodante Marcoleta tapos ni Kibuloy? May something ba? Nagtanong lang tayo. Mga minamahal, kinall out tayo sa Quadcom. Ay, tama ba yun? Diba? Yung sa mga vloggers, yung about sa fake news. Kinall out tayo ni Rodante Marcoleta. Yung isang babaeng vlogger daw. Hindi niya daw ako kilala, pero, diba? Sabi na ano daw ako. Tawag dito, na gumagawa daw ako ng fake news. Nagtatanong lang naman ako doon. Diba? Wala naman natang masamang magtanong. So, may history na yan si Rodante Marcoleta ng pagiging pikon. Pikon yan eh. Wag na lang sunod advice. Diba? Kasi dinadama niya na yung personal ano mo. Hayaan mo na yan. Oo. Kasi malakas, diba? Si Rodante Marcoleta. Wala, senador yan eh. Diba? Anong laban ba naman ni Vice Ganda? Isa lang komedyante versus senador. Diba? So, wala tayong magagawa dyan. Baka mamaya, matulog ka na habang buhay, Vice. Kaya ingat ka pa din. Diba, mga pinamahal? Alright. Pag sila nagbiro, okay lang. Oo, nagbiro ka nga sa 2,000 kuryente eh. Di mo naman tinupad. Kaya matatawa talaga sa mga Pilipino. Tapos, magagalit ka. Mas pinagtuunan pa yan ng pansin yung biro ni Vice kaysa yung impeachment. Alright. So, yun po, mga minamahal. Talagang bully din itong si Rodante Marcoleta, oh. No comment sa pambubuli ng China, pero may comment kay Vice. Diba naman tarantado? Alright, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.